po, in reading the very word of the Lord this morning. As I count of three. 1, 2, 3. Above all, you must live as a citizens of heaven, conducting yourselves in a worthy of the good news about Christ. Then, whenever I come and see you again, or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the good news. Amen. Sige po tayo makakaupo. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Praise God. Ano po? At ang ating pagsasaluhan, ano po, sa umaga nito, ano po, ay isa sa mga liham ni Apostol Pablo at si Timothy, ano po, during nung sila ay nasa kulungan. Ano po? Amen. So, ang pamumuhay bilang mamamayan, ano po, naniniwala po ba tayo na ang ating tunay na citizenship ay sa langit? Sino po naniniwala dito? Amen. So, kapag ibig sabihin, if our citizenship is in heaven, so maliwanag that we are strangers in this place. Tama? We are alien in this place. We are just pilgrims in this place. We are just sojourners in this place. Tama po ba? Tayo lang po ay isang estranghero, sabi nga, no? Sa mundong ito. Hindi ito po yung tunay nating tahanan. Amen? Ang tahanan natin, ano po, ay sa langit. Amen? So, si Apostol Pablo, ano po, amen, ay isa po sa kanyang panawagan. Amen? You must live as a citizens of heaven. Amen? Sabi ito, you must. Kapag sinabi natin must, kailangan. Amen? Na tayo daw ay mamuhay bilang mamamayan ng kingdom ni Lord. Amen? Na kung saan ito'y nangangulugan, ano po? Amen? Ng pagsasabuhay, ano po? Ng mga turo ng ating Panginoong Hesukristo, yung good news about Christ. Ano po? Araw-araw. Amen? Not just only Friday, not just only prayer meeting, Bible studies, or kung may gawain, ano po? But every day, amen, we must, ano po, amen, na isa pamuhay natin bilang we are claiming that we are citizens of heaven or kingdom ni Lord. Amen. Dapat namumuhay tayo, amen, ayon sa kultura, ano po, ng kingdom ng Panginoon. Nako natin. Amen. Kung titingnan natin dito, since hindi tayo ano po na taga rito, no? Huwag na tayo mamuhay ayon sa takbo ng mundong ito o kultura ng mundong ito. Amen. So ano po ba yung kultura ng langit? At ano po ba yung kultura ng worldly ng mundong ito? So dapat alam natin yung pagkakaiba. Tama po? Kasi kung di natin alam, paano natin mamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos? Amen. So, tatalakayin natin, ano po, amen? At laging tinuturo sa atin, ano po, sa iglesyang ito, amen? Na, wag po natin dalhin, ano po, amen? Yung kultura ng mundo, ano po, dito sa loob ng iglesia. Amen? Alam po natin yung mga kultura, amen? Alam ba, yung mga pananamit, ano po, amen? Maiksi, tama po ba? Yung mga pananalita, amen? Mga green jokes, hindi po yun allowed sa kingdom ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Hindi po yan ang kultura ng dapat makita sa isang mamamayan, ano po, o isang citizen ng kingdom ni Lord. Nako po natin. Kaya huwag tayong umayon daw sa takbo ng mundong ito. Bakit? Kasi ang mundong ito, ano po, amen, ay pasama ng pasama. Amen, kung nakikita natin, amen, if we are keen observer enough, ano po, amen, ay maobserbahan natin, amen, na mga nagaganap sa paligid, amen, ay talagang katulad ng lagi natin naririnig kay Pastora Glenda, amen, na mga matatamis ay pinamamait, palait at ang ano naman, ang mapait ay pinamatamis.
kung paano tinitwist yung salita ng Panginoon. Tama po ba? So, it is an essential, ano po, talagang ano po, na magbasa, ano po, ng salita ng Diyos. Why? Ano po? Kasi dito nakasulat, ano po, kung ano yung kultura ng langit. Nako natin, baka namumuhay tayo, no? Amen? Na iba na po pala, ano po, ang ating mga ginagawa. Amen? Katulad na lang, ano po, na, halimbawa, so, alam ko, aware kayo po dito, ano? Yung, halimbawa na may nag-ibang bansa, pumunta ng Amerika. Amen? Pagbalik niya sa Pilipinas, wow, spoken in dollar. Amen? Minsan, na-adapt niya na yung kultura ng ibang bansa. Nako natin, ayaw nang kumain ng gulay. Why? Filipino eating grass, sabi daw. Amen? Amen? At ayaw nang kumain ng tuyo. Wow. Alam niyo po yun? Amen? May narinig ako, minsan nagbibiruan ng mga kapatid, ano? Nakapag-Saudi lang daw, ano? Nakapag-Saudi lang si Kuya, ano? Marunong na magtumingin ng expiration ng pagkain. Amen? Marunong lang gumamit ng tissue. Samantalang sa Pilipinas. Amen? So nakita po natin. Amen? So maaaring na tayo natatawa, ano po? Amen? Pero ito po ang nagaganap ngayon. Amen? Na kapag hindi natin alam, ano po, yung kultura ng langit. Amen? Ito po yun ang isa sa pamumuhay natin. Amen? Yung mga gawi, mga pag-uugali, mga manners, ano po, dito sa mundong ito. Amen? So, ang kultura ng langit o kultura ng karihan ng Diyos, amen, ay tumutukoy sa paraan, ano po, ng pamumuhay, amen, tumutukoy ito, ano po, amen, sa paraan, ano po, ng pagpapahalaga, yung mga batas o salita o matuntunin ng ating Panginoon. Amen. At ang Bible, ano po, amen, ay nakasulat, ano po, amen, lahat, ano po, ng kalooban ng ating Panginoon. Sino po dito nagbabasa ng Bible araw-araw? Pakitaas, amen, praise God. Glory to God. Ano po? Sa mga hindi po nagtaas ng kamay. Amen? So, be see to it, ano po? Kasi, tawag po doon kapag hindi po, sabi nga, ano, kapag hindi daw natin naririnig ang salita ng Diyos, kasi nungalingan ng mundo ang maririnig mo. Tama po ba? Amen. Kung hindi tayo iti-train, ano po ng salita ng Diyos, ang mundo ang magti-train sa iyo. The way you act, the way you speak, the way you dress, the way you, yung pananaw mo, yung perception mo. Amen. Kaya nga, ano, kapag nakausap mo isang tao, di ba? Madalas natin malaman, uy, taga-Pakistani yan. Uy, Saudi yan. Tama? Pag makakausap mo sila, uy, Indiano yan. Amen? Uy, Pilipino yan. Tama po ba? Pero kung pagbabatayan natin spiritually, amen? Kapag nakausap ba tayo, amen? O meron ba tayong nakausap, may magsasabi kaya, uy, pastor yan. Uy, Kristiyano yan. Amen? Mga kapatid, ano po? Paano po ba tayo, ano po? Ano ba yung tingin sa atin? Amen? Ng tao sa ating paligid. Amen? Bilang isang mananampalataya. Amen? Tumatayo po ba tayo? Doon, ano po? Sa tunay nating pagkakakilanlan bilang mamamayan ng kingdom ni Lord. Nakikita po ba sa atin? Amen? Yung dapat na asal o manners, ano po, ng isang tunay na mananampalataya ni Kristo. Tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Amen. Paano pa tayo mag-react? Amen. Kung mayroong isang mga nakapaligid sa atin o mayroong mga nakapaligid sa atin mga hindi mananampalataya. How we will deal on it. Amen. Are we compromising the word of the Lord? Or tinatago natin yung ating pagkakakilanlan
bilang isang ah, tagapagmana, bilang isang lingkod ng Diyos. Amen. Katulad ng isang kwento. Amen. Kapag nag-abroad ka, ingatan mo ang iyong pagiging Kristiyano. Amen. Sinabi sa kanya ng kanyang magulang. Amen. Nung umuwi siya, tinanong siya ng magulang niya, kumusta yung pagiging Kristiyano mo? Iningatan ko po, Nay, walang nakakaalam na ako'y Kristiyano. Amen. In our workplace, ano po? Amen. Ano po tingin sa atin? Tayo po ba yung tawag po doon, yung nakakaakay po ba tayo? Ano? Na makaluluwa sa paanan ng Diyos. Amen. Nagsisilbi pa tayong pagpapala spiritually sa lahat ng ating mga nakakausap. Amen. Kung mayroong kakausap sa iyo, kung kakausapin ka ng isang tao, mayroon bang matututunan tayo patungkol sa kingdom ni Lord? Amen. So dapat natin ipakita sa araw-araw na buhay ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Dapat tayo po yung maka-impluwensya. Katulad ng kanina sa dawn prayer. Amen. Dapat tayo yung maka-impluwensya. Amen. Sa tao. Sa ating paligid. Hindi yung tayo na i-impluwensyahan. Hindi po tayo yung nakukurap. Hindi po tayo yung dapat na nag-a-adapt ng kanilang mga kultura. Tama po ba? Kung titingnan natin, ano po, ang Pilipinas ay, ang bansang Pilipinas ay marami na pong sumakop sa ating bansa. Tama po ba? We are invaded, we are colonized by many nations. Amen? Isa na po yan ang mga taga-Spain. Alam niyo po ba, ang Spaniard, ano po, ay nanatili sa Pilipinas more than 300 years, to be exact, 333 years, ruled the Philippines. Ano po? From 1565 to 1896, ano po, 98. Amen. Kung titignan po natin yon, ano po, sila po yung nagdala ng kultura, ano po, ng pagiging Katolisismo. Amen. So during that time, malaking impact nito, amen, sa mamamayang Pilipino. Amen. And after that, and even the Americans, ano po, it was ruled, ano po, ano men, sila po ay na-colonize po ng ating bansa ng 48 years. Ano po, at sila din po ang nagdala, amen, nag-introduce, ano po, ng public education in English, ano po, at sa kayong democratic system. Amen. And even Japanese, ano po, mga British colony, mga Britain, Great Britain. Amen. So marami po, ano po, na impact nito. Amen. Na dala sa ating bansang Pilipinas. Amen. So bakit, ano po yung connection nito, Pastor? Amen. Kasi yung pag-aaralan natin, ano po, during that time, ano po, na si Apostle Pablo, amen, na sila ay nakakulong ni Mateo, ano po, amen. During that time, the Philippians, o sa Pilipos, ano po, they are colonized, or they are colonized by the Roman Empire. At nababahala actually, ano po, si Apostle Pablo, sapagkat, ano po, even yung kanilang pananamit, ano po, ay naapektuhan. Amen? Ng kultura ng mga Romano. Amen? Kaya kung babasahin natin, ano po, sa unang verse, ano po, amen, ng Philippians, ano po, chapter 1, verse 1. This letter is from Paul and Timothy, slaves of Christ Jesus. I am writing to all of God's holy people in Philippi who belong to Christ Jesus, including the elders and deacons. Ito po yung kanilang sulat, kanilang liham, nung sila po ay nakakulong. Ano po? During that time. Amen? Sa kanina po niya in-address sa mga God's holy people. Nako natin,
Ibig sabihin, in-address niya, ano po, sa mga mananampalataya. Amen? Mga elders, those who belong to Christ Jesus. Amen? Who belong to Christ Jesus here? Can you raise your hands? Amen. I do believe, ano po, this letter is not just only for the Philippians, but for us as well. Nakuha natin. Na kung saan, ano po, amen, ito ay isang sulat, ano po, na naglalaman ng punong-puno, amen, ng pag-ibig, ano po, ni Apostle Pablo sa mga taga-Pilipos. Amen, bilang leader, ano po, ng iglesia, ano po, amen, iniisip niya, ano po, ang mga mananampalataya, paano na? Nakakulong ako din, nakapihit ako na paano na yung mga membro ng iglesia. Amen. Pero nang nabalitaan, ano po ni Apostol Pablo, na lahat ng mananampalataya ay kaisa niya sa pagpapalawig o pag-spread ng salita ng Diyos. Ano po? Siya po ay hindi tumitigil sa pagpapasalamat sa Diyos. Ano po? Amen. During that time. Nung nalaman niya, ano po, na kaisa, ano po, ang kanyang mga miyembro. Amen. Hindi sila tumitigil sa babahagi o pag-spread ng salita ng Diyos. Amen. How about us? Amen. Godly people of God. Those who belong to Christ. Amen. Kung wala ba ang inyong pastor, pastora, kung hindi nyo katabi ang inyong pastor o pastora, who are we? Amen. Sino kaya tayo? Alam mo, hindi ka nababantayan ng mga elders, ng mga leaders, ng mga spiritual parents. Amen. Ganoon din ba tayo? Namumuhay din pa ba tayo na parang as citizens of heaven? Namin sila pumumuhay pa po natin yung turo ng ating Panginoon sa Kristo? Or, ay wala naman si pastor. Wala naman nakakita. Hello? Wala na tayong anything from the Lord. Wala tayong magtatago sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Sa ating pag-iisa, sa ating iniisip pa lamang, alam na ni Lord, nakuha natin. Pero sana, ano po, katulad tayo, ano po, nung nararamdaman ni Apostol Pablo, amen, na napapasalamat siya sa Panginoon, he is very joyful, ano po, sapagkat alam niya, amen, na wala man yung presensya ni Paul, ano po, doon, ano po, sa pilim sa iglesia, ano po, amen, ang kanyang mga magandang mga mananampalataya, the holy people of Philippi, ano po, those who belong to Jesus Christ, including the elders and deacons, ano po, sila po ay nagpapatuloy, amen, sa pag-i-spread ng salita ng Diyos, ng good news. Amen. How about us? Amen. Makakaasa po ba? Ano po? Ito po ang kagalakan, ano po, ng inyong mga lingkod, ng inyong mga pastor. Yung makita ang paglago ng bawat isa. Alam niyo po ba yon? Na nagpapatuloy na saan man kayo dalhin ng Panginoon, amen, ay nagpapatuloy, amen, sa paglago, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Nakako natin. And someday, somehow, ano po, lahat po tayo maghiwa-hiwalay. Tama po ba? Hindi tayo, paano mo, mga katabi mong yan, ano po, mga katabi mong mga kapatid, hindi pang habang buhay, makakasama mo yan dito. Tama po. At wala din po dito, ano, yung pumili kung sino makakasama niya sa paglilingkod sa Diyos. Tama po ba? Amen. Pero ang kagalakan ng bawat mentor ninyo, ano po, ng bawat ginamit ng Diyos sa pag-equip sa inyo, ano po, amen, yung makita ang bawat isa na lumalago at nagpapatuloy sa Panginoon. Ang paglilingkod ay hindi po natatapos sa Saudi Arabia. Ang paglilingkod ay hindi natatapos sa Pilipinas. Amen. Ang paglilingkod, ano po, amen, ay hindi matatapos magpakailan, kailan pa man. Nako natin. Amen. Ito po ang kultura ng langit.
Wala po tayong ibang gagawin, amen, even doon sa heaven, amen, kundi magpupuri at maglilingkod sa ating Diyos. Nako natin. Kaya kung kinakatamaran mo, kung dito pa lamang ay kinakatamaran mong umatin, amen, ng pagpupuri at paglilingkod sa Diyos, amen po, anong ina-expect mo pagdating sa langit? Sa langit, hindi po makakapasok ang isang taong tamad. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen. Kung dito pa lamang kinakatamaran mo, kinakatamaran natin, ano po? So ano po, ano? Amen. Do you think, amen po, we consider ourselves as a citizens of heaven? Nakikita po ba sa atin? Amen. Now, ano po? Same with us, ano po? Amen. Dito po, ano po sa ating church, ano po, ng PGWM, GLG. Amen. Marami na pong tinuruan. Marami na po, ano po, na in-equip ng Panginoon. Marami na po, ano, na marami na tayong narinig na salita ng Diyos. And I'm so blessed, ano po, dahil yung mga iba na umaalis, ano po, dito, pag umuwi sila, no, sa Pilipinas, ay nagpapatuloy. Yung iba nagpapayuniring ng church sa Pilipinas, amen. Yung iba patuloy na naglilingkod, amen. Kaya dumami na po yung churches sa Pilipinas. Alam niyo po ba yon? Amen. Nakaramihan sa mga resident pastor doon ay galing dito. Amen. Sino po yung may pusong ganito? Pag uwi ko sa Pilipinas, magtatayo ako ng church. Amen. Proclaim Jesus into the world ministry. New by siya. Amen. Wow. So, wow, sabi ni Pastor Nubel. Amen. Sino may pusong ganon? Ano? Ano pa? Ariyan daw muna. Ariyan daw muna. Amen. Alam niyo po, so dapat ito yung puso ng isang tunay na citizens ng heaven. Amen. Yung hindi nahihiwalay yung kanyang mga plano, yung kanyang mga pangarap. Amen. Sa kingdom ni Lord. Amen po. Alam niyo po, yung hindi lang yung pagdalo sa isang beses sa isang Friday, marami na po nagaganap. Tama po ba? Naniniwala kayo doon? Na isang Friday pa lamang na hindi nyo pagdalo o hindi kayo nakapakinig ng salita ng Diyos, ay marami nang nagaganap. How much more magbabakasyon ka ng 2 buwan? Kung hindi ka nagpatuloy sa Pilipinas, tayo po ay manghihina. Amen. Kaya nga, habang may pagkakataon, ano po, na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, amen, na makapakinig ng kanyang salita, let us grab the opportunity. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Tama po ba? Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makaupo dyan sa kinaupuan mo ngayon. Amen. Alam niyo po ba yon? Yung iba gustong dumalo, pero, amen, kakaratay. Naku natin. Yung iba gustong maglingkod, pero dumating na yung time, ano po, na hindi na kaya. So habang binibigyan pa tayo ng Panginoon, let us grab, ano po, the opportunity. At maging katulad sana tayo ni Paul, ano po, nasaan man siya pumaroon. Amen. Even in the prison. Amen. Siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, ano po, sa Philippians chapter 1, verse 12 to 14. And I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. For everyone here, including the whole
palace guard knows that I am in chain because of Christ. And because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear. Nakita natin na even siya ay nakakulong, ano po, si Apostle Pablo, amen, sabi niya, I want you to know, amen, my brothers and sisters, amen, yung nangyayari sa akin dito, na bagamat ako'y nakakulong, amen, dito, ano po, it has helped to spread the good news. Hindi po naging hadlang kay Pablo at kay Timothy ang kanilang pagkakakulong para hindi maibahagi ang salita ng Diyos. Tama po ba? How about us na malaya? Malaya kang makapunta ng mall, makalaya ka ng makapunta kung saan. Amen? Do we have this kind of heart na saan man siya dadalhin? Ano po? Nandun ang kanyang puso na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Na ituro ang good news. Amen? To spread the good news about Christ. Nakuha natin? Magbitbit pa lamang ng Bible, nahihiya ka. Amen? Sa Pilipinas, ano po? Naranasan nyo na umuwi ng pagdadaan kayo. Amen? Many people, sometimes, di ba, nandyan na si pastor, nandyan na si hallelujah. Amen? Nakuha natin. Pero hindi to hadlang. Take note si Apostle Paul, ano po? Amen? Siya ay nakakulong during that time. Amen? At nakakulong siya, take note, nakakulong siya, ano po, is in chains because of Christ. Amen? Hindi siya nakakulong dahil siya ay pumatay, hindi siya nakakulong dahil siya ay, nagnakaw. Amen? Kundi nakakulong siya. Amen? Dahil sa pagsunod niya kay Kristo. Amen? Paano kaya Amen? Kung dumating yung panahon na nandun tayo sa kalagayan ni Apostle Pablo, ano kaya mararamdaman mo? Lord, naglilingkod na nga ako sa iyo. Lord, binabahagi ko ang iyong masalita. Pero bakit? Ano po? Amen? Why Christians, why believers, amen, kailangan mag-suffer? Amen. Mga kapatid, ano po? Everything, ano po, has a purpose. Nung nakulong ba si Pedro, ay si Paul, amen, ay natigil ba yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Hindi. Tama mo ba? Even ginamit ni Lord ang sitwasyon ni Pablo. Amen? And even the palace of guard, ano po, ay including the whole, di lang palace, kundi the whole palace of guard, ay nakarinig ng salita ng Diyos. Naku natin, na hindi po, even, sabi ko, at because of my imprisonment, sabi niya, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear. So nakita natin, amen, na despite ng kalagayan ni Pablo, ginamit, ni Lord ang kanyang sitwasyon, hindi napipigilan, hindi po nakukulong, hindi po natanikalaan ang salita ng Diyos. Nako natin, if and only if, matapang ka, na bahagi ito. Ang tanong, sino matapang dito? Natapang ka ba? Amen? Alam niyo po ba? Hindi natin magagawa ito ng gana natin sarili. Tama? And because we are the citizens of heaven, the holy people, amen, who, na mga lingkod ng Diyos, amen, alam natin,
na tayo ay gagayad ng Panginoon. Amen? Ngayon ang tanong, are we willing? Kasi kung hindi tayo willing, paano tayo gagamitin ng Diyos? The Lord needs your cooperation. The Lord needs, amen, your time, your commitment. Nako natin, kung hindi tayo magkukumit, amen, kung wala tayong time, kung wala tayong panahon, magagamit po ba tayo ng Diyos? Amen? Kung may panahon lang tayo, ano po? Sa pagbubukas ng cellphone, ano pa? Amen? May panahon tayo, ano po? Sa mga bagay-bagay na patungkol dito sa mundong ito. And then, yet, we are claiming that we are citizens of God. Something wrong. Nako natin. Amen. Na talagang tunay, ano po, na citizens ng kingdom ni Lord. Wala siyang ibang iniisip, ano po, amen, kundi, ano po, yung parangalan, yung hari sa kingdom. Nako natin. Sa lahat ng kingdom, ano po, mayroong king. Naniniwala po ba kayo? Amen? At kung mayroong king, mayroon din pong citizens. At tayo po yon. Amen? Na dapat naglilingkod sa hari. Amen? Kung babasahin natin yung verse 21, ano po? Amen? Sabi rin po doon, ng Philippians chapter 1, verse, yan, 21. Amen. Sabi ni Apostle Pablo, for me, living means living for Christ. And dying is even better. Bakit kaya nasabi ni Pablo yan? Para sa akin, ang mabuhay. Amen? Living for Christ and to die is gain or to die is even better. Amen? So, isa po itong declaration na Apostle Pablo. Amen? Nung siya po ay nandoon, ano po, nakapihit sa kulungan. Amen? Nagpapakita, ano po, amen, na ang buhay ni Pablo ay nakasentro. Amen? Sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya nga, ano po, tinuturuan po tayo lagi. Amen? Na huwag tayong humayon, ano po, sa takbo ng mundong ito. Amen? Hindi sinabi ni Pablo dyan, ano po, that to live, ano po, or living means living in serving God or serving Christ. Hindi rin niya sinabi dyan, ano po, na ang buhay, amen, ay yung pagpipreaching o pagbabahagi lang ng salita ng Diyos. Kundi sinabi dyan mismo, living for Christ. Yung mismo, ano po, ang Diyos, yung kanyang hininga, yung Diyos, ano po, ang kanyang very breath, ano po, yung Diyos mismo, ang kanyang buhay. Nakuha natin. That indeed, ano po, amen? Jesus is the life giver. Kaya Jesus is the life giver, ano po? Siya po yung nagbibigay buhay sa bawat isa po sa atin. Pinaka-core ng buhay natin ay ang Panginoong Hesukristo. Amen? Sa tunay na citizens of heaven, amen, wala siyang isinasabuhay, ano po, maliban, ano po, sa tinuro ng ating Panginoon. Amen? We are, ano po, not only a listener, but a doer of the word. Amen? So sabi, ano po, amen, na kahit na sa kamatayan, amen, sabi ni Pablo, it is even better. Bakit? Ang kamatayan ay isang kapakinabangan para sa kanya. Dahil alam ni Pablo, amen, na mamamatay man siya, kukunin man siya ng Diyos, alam niya na ang kanyang uuwian ay sa langit. Nako natin. How about us? Amen? Do we have that confidence na sabihin, kapag namatay ako, sa langit ako pupunta?
Amen. Sino po dito gustong pumunta ng langit? Pakitaas mo ang kamay. Amen. Kahit mga hindi mananampalataya, tanungin mo kung saan gusto pumunta. Gusto pumunta sa langit. Tama po ba? Amen. Pero mga kapatid, ano po? Nakakalungkot. Ang langit po mayroon pong kwalifikasyon. Amen. Hindi ka po parang isang bansa yan, ano po? Hindi ka makakapunta kung wala kang passport. Nako natin. Katulad ng lagi kong example, ano po? Amen. Ang pagpunta sa langit ay parang isang pag-a-apply ng isang trabaho. Lahat ng applicant gusto makapasok sa isang company. Tama po ba? Walang nag-a-apply na ayaw makapasok. Tama po? Pero ang isang company, mayroon pong requirements. Mayroon po silang qualification. Tama po ba? Kapag ayaw ka nila, hindi ka nakapasa sa qualification nila, ikaw ay hindi matatanggap. Tama po? Kaya lang, kagandahan nun, pag hindi ka natanggap, marami pa namang company. Baka mas maganda pa. Tama po ba? Pero, sa langit, kapag hindi ka natanggap, saan na lang pupuntahan mo? Loko natin. Saan ka pupunta kapag hindi ka tinanggap sa langit? Saan pa? Sa hills. Sa impyerno. Tama po ba? Loko natin. Wala ka na ibang pupuntahan. Amen. Kahit, anong tawag doon sa Ilocano kasi yun, hindi ko alam sa Tagalog niya. or di puy-puy ko na. Kahit na magsigaw-sigaw ka doon. Magpakaawa ka. Amen. Kapag namatay na, amen. After doon ay judgment. Nako natin. Kaya mga kapatid, ano po? Amen. Lahat ng tao gusto makapasok sa langit. Lahat gusto makapunta pero ayaw naman sumunod kay Lord. Ayaw naman maglingkod. Amen. Ayaw naman dumalo sa gawain. Diba? Sa ating pag-invite, marami tayong na-invite. Amen. Nakakalungkot isipin, na kung alam lang nila kung ano yung hinihindihan nila. Kung alam lang nila kung ano yung pinagpapalit po nila. Alam niyo po, minsan nakakaiyak, po? Alam niyo po yung kung ano po yung hinihindihan nila, yung pinagpapalit nila sa yung parang tipong parang pinagmamakaawa mo pa yung salita ng Diyos. Anyway, sabi ko nga, amen, is nakakalungkot, pero, amen, meron po kasi tayong iba't ibang, may will po kasi tayo, May mga bagay na hindi na natin kontrolado. Tama po ba? As long as ginagawa natin, kasi ulit Apostle Paul, as long as ginagawa po natin yung ating tungkulin bilang mamamayan ng kingdom ni Lord. So, hindi po nakalungkot, pero hindi tayo dapat manghinawa. Tama po ba? Amen. So, maaaring in-invite mo siya ngayon, kasi mayroon pong ganyan in-invite namin sa si Kuya Roland, wala. In-invite namin ilang beses. Pero, nung pinagbigyan niya minsan ng Panginoon, dinidiretso na siya. Pero may panahon kasi, pero nakakalungkot, yung panahon na yon. Amen. Katulad ko, sabi ko, dahil ko na palang sinayang, bago ko nakilala si Lord. Kaya sabi ko, sayang na, bakit na nakilala Lord? Amen. So marami, huwag po na natin anayaan. Ngayon po, na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, meron tayong pagkakataon, na dumalo sa ganito, then let us grab the opportunity. Mga kapatid, po, amen. At alam natin, ng ating pagpapagala, hindi po masasayang. Nako natin.
someday, somehow, pagdating ng panahon, amen, makikita natin, ano po, amen, yung pagkakaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod, ng mananampalataya sa hindi mananampalataya, pagkakaiba ng gumagawa at sumusunod sa Diyos at hindi sumusunod sa Diyos. Nakuha natin. Amen. So sabi diyan, ano po, amen, saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Maraming tao, ano po, amen, na pinagtutuunan minsan, ano po, amen, doon sa ang mamatay ay isang kapakinabangan. Sapagkat alam natin, ano po, pagdating ng panahon, kapag tayo kinuha na ng Panginoon, doon sa langit, wala nang paghihirap, wala nang pagluha, wala nang lungkot. Nakuha natin. Minsan nakapokus na, ano po, ang ibang tao, ano po, amen, na pagdating, ano po, ng panahon, amen, ay they are confident enough, ano po, amen, na sa langit, ano po, pupunta. Pero katulad ng sabi ko kanina, ano po, may qualification po, ano, ang Panginoon. Amen. Yun lamang, ano po, na tumanggap, amen, at naniwala, ano po, sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At kung titingnan natin, amen, so ang kalagahan, ano po, amen, ng mamuhay kay Kristo, ano po, amen, yung living, ano po, for Christ, ito po yung namimiss, uh, na namimiss ng marami. Yung mamuhay. Amen. Gusto lahat pumunta sa langit, ano po, pero yung mamuhay, amen, yung living for Christ, amen, ito po yung hindi nakikita. Nakuha natin. Amen po. So, ang pagpunta, ano po, doon sa kingdom ni Lord, amen, sabi nga, ay napakahirap para ka daw dumadaan sa butas ng karayom. Yung mas madali pa nga daw. Amen. Yung kamelyo. So, sabi rin ng Bible, ano, kung ang mananampalataya nga ay nahihirapan, amen, how much more sa mga hindi nananampalataya. Nakukuha natin. Amen. So mga kapatid, ano po, habang mayroon pang pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon na makapaglingkod, amen, let us grab the opportunity. Amen. Let us grab every moment, amen, na makapaglingkod sa Kanya. Amen. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. Amen. So nakikita po ba natin, habang binabasa po ba natin yung mga pananalita ni Pablo yan, nakikita po ba natin yung kanyang puso? Nararamdaman po ba natin kung anong laman ng kanyang puso? Amen. How about us? Do we have this kind of heart also? Amen. Nasabi po doon, ano? Sabi niya, I was with you, I would forget everything. Amen. Except Jesus Christ. Amen. Parang niya bang sinabi, ano, na kapag dumalo ka dito, okay lang na makalimutan mo si pastora, makalimutan mo si pastor, makalimutan mo si kuya, si ate. Wag lang. Amen. Yung narinig mo na salita ng Diyos, wag lang si Jesus Christ na nagligtas sa'yo. Nako natin. Amen? Kasi minsan may dumadalo sa panambahan, ano po, mas alam pa nila yung jokes, alam pa nila yung pangalan ng pastor, pangalan ng church, ano po, pero yung salita ng Diyos ay hindi nila naalala, nakalimutan na. Nako natin. Yung pinaka-main reason kung bakit tayo nandito, because of Christ. Nako natin. Amen? Yung ginawa ng Panginoon sa bawat sa po sa atin. He was crucified because of you, because of our sin. Alam po ba natin yon? Amen? Na si Kristo, ano po, ay namatay, na ipako dahil sa ating mga kasalanan. Amen. So, ang pangungusap na ito, ano po, na sinabi ni Pablo, ano po, ng lahat, ano po, amen, ay
kanyang sinubukan, ano po, gawin, ano po, ang lahat ng kanyang buong buhay, ano po, ang lahat, ano po, ng kanyang inaasam, ano po, ay ang ating Panginoon. Amen. Mula nang naging mananampalataya, amen, si Pablo, amen, ang bawat niyang ginagawa, ang bawat niyang siya ay nakatuon, ano po, amen, sa pagpapalawig, ano po, ng kaalaman, ano po, ng Ebanghelyo. Amen. Alam niyo po ba si Pablo, dati rin po siyang persecutor. Naniniwala po ba tayo? Naniniwala? Yan, sabi po ng Bible, ano? He is a persecutor from persecutor to followers of Christ. Nako natin, listen with us. Dati tayong makasalanan, dati tayong tawag doon, na umuusig sa iglesia. Amen? Pero, tinawag tayo ng Panginoon. At tayo, ano po, yung time natin, this is it. Ito yung time natin. Nakatulad din Pablo sana, nung tinawag siya, ano po, wala na siyang ginawa, ano po, nakatuon na kanyang puso, ang kanyang isipan, ano po, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen? Siya po ay naging nangaral, ano po, siya nangaral sa mga sinagoga, nangaral siya sa tabing ilog, ano po, nangaral siya sa kulungan. Amen? Nangaral siya, ano po, bilang pastol, nangaral siya bilang isang tagpo doon, mamamayan, ano po, nangaral siya bilang prisoner, ano po, nangaral din siya, ano po, amen. Dinala niya ang salita ng Diyos sa harapan ng hari. Dinala niya ang salita ng Diyos, amen, sa mga gwardiya ng kulungan. Dinala niya ang salita ng Diyos, amen, maging sa mga Hudyo, sa mga Hintil, sa babae at sa mga lalaki. Dinala niya ang salita ng Diyos. Pinalaganap niya, ano po, amen, yung katuruan ni Kristo. How about us? Lalabas tayo mamaya. Dala-dala natin ang salita ng Diyos na narinig natin. Anong gagawin mo, kapatid ko? Amen. Anong gagawin mo sa salita ng Panginoon na narinig mo ngayon? I-share. Praise God. Amen. Nakuha natin. And even si Pablo, ano po, hindi po hadlang. Ano po yung kanyang sitwasyon? Amen. Bakit? Kasi naunawaan niya. Amen. Naunawaan niya, ano po, amen, yung kilala niya kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Amen. Alam ni Pablo, ano po, amen, na lahat ng kanyang mga ginagawa, ano po, amen, noon, ayan po, ay basura. Amen. Para lang, isa pa siyang tawag doon, basura lang, ano po, kumpara, ano po, yung makilala niya ang Panginoong Hesukristo. Nako natin, consider it rubbish, sabi niya, yung mga bagay na mayroon siya noon. Amen? Listen with us. Amen? Ang yung lingkod, ano po, sabi ko, no? Amen? Marami pala akong ginagawa noon na hindi kaaya-aya sa Panginoon. At kung babalikan natin na isang nakakahiya. Tama po ba? Amen. So, nais ng Panginoon, ano po, sa kanyang salita ngayon, we need to live, ano po, as a citizens of heaven. Dapat mamuhay tayo bilang mamamayan, ano po, ng kingdom ni Lord. Amen? At ang bilang mamamayan ng kingdom ni Lord, ano po, ito'y nangangulugan, ano po, na naisin natin, ano po, ang karunungan ng ating Panginoon, ano po, naisin natin, ano po, na mas makilala ang ating Panginoon. Amen? Dapat kilala natin, amen, yung hari doon sa kingdom. Nako natin. Amen? So, dapat bilang citizen, ano po, ng kingdom, dapat kilala natin kung sino yung hari. Amen?
Kapag hindi mo kilala ang hari, amen, never ka susunod sa kanya. Naku natin. Kung hindi mo kilala yung patakaran, yung kultura ng isang kingdom, at hindi mo ito alam, amen, paano ka susunod? Siguro marami ka ng violation. Tama po ba? Katulad dito sa Saudi, Kingdom of Saudi Arabia. Mayroong mga rules and regulation. Even sa mga traffics, mga batas. Amen? Diba kapag hindi ka sumunod, ano mangyayari? Maraming violation. Nakuha natin. So live as a citizen of heaven, ito'y nangangulugan na handa tayong isuko, ano po, ang anumang bagay na umahadlang sa atin, ano po, sa ating relasyon, sa ating Panginoon, ano po. Ito ang patutuo ni Pablo tungkol dito, no? Sabi niya, amen, sa Philippians chapter 3, verses 10 to 11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen? Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Amen? Umaasang ako man ay muling mabubuhayin. Amen? Mula sa kamatayan. Nakuha natin. Amen? Ito rin po mga hangarin natin. Yung lubusang makilala. Amen? Yung palilikha natin. Yung lubusang makilala yung hari ng mga hari, yung Diyos ng mga Diyos, yung kataas-taasan. Amen? Minsan, ano po, doon sa welcome room namin, amen, kapag tinatanong ko ang mga bagong kapatid, amen, sino si Kristo sa buhay mo? Amen. Kalimitan, sabi nila, no, si Kristo ay isang Savior, siya yung nagpo-provide ng kailangan ko, siya aking nagpo-protect sa akin, siya yung nagagamot sa aking sakit. Amen. Ganun nila kilala si Jesus Christ. Yes, totoo naman po yun nasabi sa Bible. Tama po ba? He is the great healer. He is our Savior. He is our protector. He is our great provider. Pero one thing, ano po, they miss the mark. Amen. That Jesus is Lord. Ako natin. Yung sinasabi lang, o nalalaman lang natin, yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. Yung ililigtas ka niya, yung isisave ka niya, yung ipoprovide niya yung pangailangan mo, yung para bang nagiging utusan ng ating Panginoon. Tama po ba? Pero kapag kilala natin siya bilang hari, bilang Panginoon, bilang Diyos ng mga Diyos, dapat ang gagawin mo, meron kang gagawin para sa Kanya. Tama natin? Bilang mamamayan, bilang nasasakupan, ano po, ng ating Diyos. Nako natin. Kaya kung kilala natin siya, ano po, bilang Panginoon, then who are we? Amen. Para hindi magpa-submit. Who are we? Ano po? Para i-refuse ang kanyang kautusan. Who are we? Ano po? Amen? Para hindi sumunod. Who are we? Para hindi magbigay galang. Who are we? Para hindi magbigay respeto. Nakukuha natin. Amen? Sino tayo? Amen. Mga kapatid, ano po? Minsan maging sa panalangin natin, gano'n, ano? Amen. Lord, pahingi ako ng ganito. Lord, kailangan ko ng kagalingan. Lord, kailangan ko ng financial. Amen. Sino po dito ang nananalangin na, Lord, ano gusto mong gawin ko para sa iyo? Bilang Panginoon ko, bilang hari ng aking buhay. Lord, ano gusto mo? You get the point. Amen. Yun nga lang hinihingi ni Lord na Friday, supposed to be 24 hours ang isang araw. Tapos yung 6 na araw ay sa ating pagtatrabaho, hindi natin may bigay. Nakuha natin. Sabi ng Pilipos chapter 3, ano po? 7 to 9. Ayan. Ngunit dahil kay Kristo,
Ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Take note, lalong mahalaga. Amen? Hindi sinabi ni Lord na hindi mahalaga yung mga ginagawa mo ngayon, yung pagtatrabaho, ano po? Hindi po sinabi, pero sabi po dito, lalong mahalaga. Amen? Ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat, ano po, ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan at ituturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Amen? Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakukuha po natin. Amen? Sabi po doon, ano? Amen? Ang pinapalagan daw niya noon ay tinuturing ng walang kabuluhan. Amen? Ano ba pinapalagan natin? Ano ba yung mga pinagpapalit natin? Maliban, yan po, sa lalong mahalaga, yung pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Makikilala mo ba si Lord Jesus dyan sa Outing Mall? Dyan sa Lulu? Makikilala mo ba si Lord Jesus? Amen? Dyan sa labas? Kung walang mangangaral ng salita ng Diyos. Nakuha natin. That's why, sabi ko, we are so blessed that we are here. We are so blessed. Ano po? Amen? Saan ka manggaling? Salwa, Riyadh, Damam. Ano po? Amen? Abki. Alhasa. Amen? Praise God. We are so blessed. Sabi mo sa katabi mo, katabi mo, you are so blessed, kapatid. Amen. Praise God. Amen. Nawa yung inupuan mo ngayon, ano po? Next Friday, nandyan ka pa rin. Amen? Tanda mo yung upuan mong yan, ha? Amen? Basta sa akin, dito ako. Ay, Pastor Noel pala dyan, doon ako. Amen? So, makakaasa po ba ang Panginoon? Every Friday, nagpapakilala si Lord kung sino siya. Ang ganda nung doon prayer nung nakaraang Friday. Amen? Tungkol doon sa cast the first stone who have not seen. Wow, ganda, no? Amen. So every Friday, dapat nananabik po tayo. Amen? Ano kayang sasabihin ni Lord sa akin pagdating ko doon? Sino may pusong ganyan? Amen? Ano kaya matututunan ko? Amen? O nandito lang kayo because wala nang magawa. Walang trabaho. Walang labahin daw. Nakakalungkot, ano? Amen? Karamihan yung reason na ganyan, ano? Na para bang, sige Lord, dadalo ako kasi nabuburing ako dito. Mga kapatid, ano po? Amen. God knows our heart. Amen. Dapat asamin natin lagi. So next, ano po? Sige po, patuloy po tayo. Ayan. Sa Philippians, ano naman tayo? 17:19. Dear brothers, anong sapos mo na yan kanina, hindi ba? Amen. Ayan. Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example. For I have told you often before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ. They are headed for destruction. Their God is their appetite. They brag about shameful things, and they think only about this life here on earth. Amen. Ganda po ba tayo mag-isip? Amen. Kaya nga si Apostle Paul, mayroon po siyang guts o mayroon siyang confidence sa sabihin na mimic me as I mimic Christ. Imitate me as I imitate Christ. Amen. Sapat alam niya sa kanyang sarili,
Amen. Na ibinigay niya ang kanyang buong buhay sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano ko natin? How about us? Do we have that confidence? Na sabihin mo sa katabi mo, kapatid, amen, imitate me as I imitate Christ. Amen. Na kapag meron ka bang nakausap, meron bang matututunan sa iyo ang kapatid sa paglago niyang espiritual. Amen. Nakukuha natin. Kung meron ka bang makakausap dyan sa labas, amen, ay nakakasiguro po ba tayo, amen, na makakarinig siya ng mga pananalita na galing sa langit. Amen. Sabi niyang Philippians 3 verse 20, malapit na po tayo. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Amen. Tayo daw, ano po, amen, ay mamamayan ng kingdom ni Lord, na kung saan si Lord Jesus doon nananahan, naghihintay. Tayo ay naghihintay sa muli niyang pagbabalik. Amen. Kapag bumalik ba ang Panginoong Jesucristo, matagpuan niya kaya tayo? Amen. Na nananampalataya. Matagpuan niya kaya tayo? Amen. Na kalugod-lugod sa harapan niya. Naniniwala po ba kayo na muling babalik si Lord Jesus? Amen. Ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay parang magnanakaw, sabi ng Bible, hindi inaasahan. Maaaring mamaya, maaaring bukas, maaaring sa susunod na araw. Tama po ba? Amen. Ang tanong, handa ka ba? Are you ready to please the Lord? Kaunti lang nag-amen. I'm talking to 2 or 3. Nakahanda po ba tayo? Amen. Whether you like it or not, magaganap at magaganap po yan. Amen. Kapag sinabi natin parang magnanakaw, di ba magnanakaw, hindi naman papaalam na pupunta sa bahay mo para magnakaw. Ang pagdating niya, Panginoon, ano po, ay walang nakakala. Amen. But for sure, darating po siya. Sooner or later. Amen. Sino po dito ang nananabik? Who are eagerly waiting for Him. Amen. Sino po? Yung email ninyo, Lord, wag muna, Lord, kasi dami ko pang, yung email ninyo parang Lord, wag muna, teka lang, di pa ako handa. Parang ganun eh, yung email nyo eh. Alam nyo po yon. Amen. Amen. Katulad ni Paul, di ba si Paul sabi niya, amen, kung ako man ay mamamatay, sabi niya, ay ito'y kapakinabangan sa akin kasi alam niya, mamimit niya na si Lord. Ngunit kung ako man ay mabubuhay, ay isa rin po itong pakinabang din kasi alam niya na magagamit pa siya ng Panginoon. Tama po ba? Amen? The same with us, ano po? Ganun din po tayo? Na kapag binigyan pa tayo ng mahabang buhay ng Panginoon, nakakasiguro pa ba tayo na gagamitin natin ito for His glory? Amen? Amen. Amen natin, medyo mahina. Amen. Sino po dito gustong pumunta sa langit? Pakitaas po ang kamay. Amen. Sino gusto mauna? Amen. God's will. Why not, di ba? Tama po? Lahat ay tinagda ni Lord. Tama po ba? Hindi natin alam. Kaya nga, dapat tayo laging handa. Ako natin. May lakas-lakas, bukas na balita mo, patay na. Tama po ba? Pero naman, nakaratay sa, sa balig ng karamdaman, tagal-tagal na, pero until now, buhay pa. We don't know. Amen? Yung hangganan natin. Pero, one thing for sure, sa bawat araw na lumilipas,
ito ay kabawasan. Ano po, doon sa hangganan na ibinigay sa iyo ni Lord na buhay. Naku natin, bawat oras, bawat araw, bawat week, 1 week na naman ang nakalipas. Amen? 1 week na naman, 7 days na naman ang nabawas doon sa buhay na pinagkatiwala sa akin ni Lord. Ang tanong, amen, nagamit mo ba yon to give Him glory? As a citizens of heaven, amen, nakita ba sa atin, amen, na tayo ay namumuhay bilang isang mamamayan sa langit? Nakuha natin. Amen. Yan. Philippians chapter 1 verse 27, ito yung pinaka-verse natin. Above all, you must live as a citizens of heaven, conducting yourselves, amen, in a worthy of the good news about Christ. Then, whether I came and see you again, or only hear about you, amen, tingnan niyo yung puso niya, no? Puso ni Pablo. Amen? Na panatag siya. Amen? Na whether I come to see you again, amen, or only hear about you, I will know that you are standing together. Sa napakahalaga rin po ito, no? Sa isang family of God. Yung nagkakaisa. Unity. Amen? Na kahit wala pong, sana ganito din po dito ang GLG, no? Na kahit wala po yung si pastor, wala si pastora, amen, ay behave. Naku natin, ay tawag po doon, yung kwan ba? Yung maasahan, amen, ng bawat isa. Amen po, na walang magaganap na anumang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Naku po, nagigit the point. Kasunod pa yung Pablo, no? Sabi niya doon, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the good news. Amen. Na, alam niyo po yun, yung aalis ka dito sa iglesia, amen, halimbawa may pupunta ka isang lugar, yung magiging panatag ang inyong pastor, sapagat alam niya na ikaw ay naturuan, sapagat alam niya na kaya mo nang tayuan ang salita ng Diyos. Amen. Tama po? Amen. Kaya wag muna tayong alis dito hanggat di pa tayo nagiging tawag doon, handa. Nako natin. Hanggat di pa tayo handa. Amen. So dapat nandun tayo lagi, nagpapalinang. Ano po? Amen. Nagpapaka-deep, deeper, ano po, in the Word of God. Amen. At sapagkat alam natin, amen, na mayroon pong labanan na magaganap. Amen. Praise God. Amen. Ganyan na lamang po, no? Amen. Ngayon ang tanong, bakit mo gustong makapasok sa langit? Bakit mo gustong makapasok sa langit? Amen. Dahil ba masaya? Dahil wala na bang kalungkutan? Dahil sabi ng Bible, wala nang pag-iyak, wala nang pagluha. Sakit. Amen. Wala nang sakit, lungkot. Actually, ito po isang personal na tanong. And tanongin nyo ang inyong sarili. Amen. Gusto mo bang makapunta sa langit dahil talaga bang gusto mong maglingkod sa Kanya? Dahil gusto mong magpuri sa Kanya? Katulad ng sabi ko kanina, kung dito pa lamang sa lupa, ay kinakatamaran mo na, ano po, na magpuyat sa pananalangin, amen, dumalo sa gawain, amen. Yan ba talaga ang nais mong upang makapaglingkod sa Diyos? Yan po ba ang dahilan mo dahil kaya gusto mong pumunta sa langit? O gusto mo lamang maka-escape sa impyerno? Amen. Dahil ayaw mo sa impyerno kasi mainit, kasi walang hanggang paghihirap. Mga kapatid, ano? It's a personal question. What is your reason? Why you want? Gusto mong makapasok sa karyan ng Diyos. But don't forget, ano po?
as a citizens of heaven, meron pong sariling kultura ang langit ng kingdom ni Lord. Amen. Hindi pwedeng makapasok ang mga bagay, amen, na taliwas sa kultura ng langit. Tayo po'y makakatayo. Amen.